Hello and welcome ulit sa ating programang Ye Shall Know the Truth. Ito po si Aaron Silva, ang inyong lingkod. At ngayon po mga kaibigan, meron po tayong tatalakayin na ang sabihin natin importante po itong ninyong malaman kasi po gagawin po nila ito in the future sa atin. I don't know, baka next month ipapakita nila sa inyo to. At kasi meron na kasi kayong mga nababalita doon sa US na meron daw strange woman na hindi niya alam na pumunta na siya pala ng Amerika. So baka ito na isang hudyat nila para ipalabas ang ganitong pangyayari na halos lahat ng mga tao ay madideceive. Ito po mga kaibigan, isa po itong English na pamphlets pero atin pong isinalin to sa Tagalog upang maintindihan nyo na hindi na ako makapag-translate kasi limitado lang po yung ating oras. Ito po yung ating tatalakayan ngayon, yung Project Bluebeam. Marami po ang hindi nakakaalam nitong Project Bluebeam nito. Kahit na sino pong mga malalim na mga gumagawa ng ganitong ministry, hindi po alam to. At ngayon po, isalaysay po natin para naman makapaghanda kayo in the future kung ano ang kanilang gagawin. Okay? Ito po ang salin sa Tagalog nito ng Project Bluebeam. Ang kilalang NASA Bluebeam Project ay may apat na kakaibang hakbang upang maisakatuparan ang bagong reliyon ng New Age na may Antikristo bilang pinuno nito. So ito po ay gawa po ng Amerika, yung Project Bluebeam na po ito. So ito po ay para lang po may sakatuparan nila ang bagong relihiyon. Dapat nating matandaan na ang bagong reliyon na ito ay magiging pundasyon ng bagong pamahalaan ng pangdaigdig o New World Order. At yung reliyon na ito, nakikita nyo man, mayroon po itong Antikristo. At ito po ay gusto nilang patupad para sa New World Order nilang gagawin. At kung wala ito, magiging imposible ang diktadorya ng bagong kaayusan pangdaigdig o New World Order. So kung wala po kasing relihiyon, imposible pong magagawa nila yung kanilang New World Order. Ulitin ko, sabi ng nagsulat nito, kung walang universal na paniniwala sa bagong relihiyon ng New Age, magiging imposible ang tagumpay ng bagong world order. Imposible po kasing paipatupad yung New World Order kung wala kasing reliyon. Kasi yung reliyon, yung pundasyon ng New World Order. Kasi yung tao kasi is religious. Ginawa po yan ng Panginoon. Tayo ng Panginoon kasi in religious sense. Iyan ang dahilan kung bakit nakapahalaga ng Project Bluebeam o Bluebeam Project sa kanila. Ngunit ito'y lubhang itinago sa publiko hanggang ngayon. So hanggang ngayon po, yan po ang sinasabi ko kanina, kahit sino pong mga malalim na mga taong gumagawa ng ganitong ministry ay hindi pa to alam yung Project Bluebeam na ito. Ngayon po, atin pong aalamin kung ano ang Project Bluebeam na ito at kung ano ang gagawin nila in the future para makapaghanda naman po tayo mga kaibigan. Halos kasi walang nakakaalam nito. At ngayon, malalaman nyo na mga kaibigan. Ang unang hakbang, kasi apat kasi kanina, di ba? Apat. So, dalawa lang muna yung tatalakayin natin. Kasi mahaba po ito eh. Yung 2 and 3 po, 3 and 4, susunod na lang po nating video. Unang hakbang ay may kinalaman sa pagwasak ng lahat ng kaalaman sa arkeolohiya. Tumutukoy ito sa paglikha ng artificial na lindol sa tiyak na lugar sa mundo kung saan di umano'y natutuklasang mga bagong ebidensya na magpapaliwanag sa lahat ng tao na mali ang mga batayang doktrina ng relihiyon. So may mga artificial lindol din pala. So ibig sabihin po, yung mga lindol na nangyayari sa Cebu, lindol na nangyayari sa Davao, at mangyayari pa sa hinaharap, yan po ay mga artificial na lindol at kaya po nilang gawin yon sa ating video na Earth Beast. Hanapin nyo lang po dyan. Sila po ang gumagawa ng lindol sa kanilang invention na HARP. So ito po, yun. Gagawin nila din yung isang weapon para
maggawa ng artificial na lindol sa tiyak na mga lugar upang makikita daw yung mga ebidensyang nakabaon dun na mali yung mga religion na ating sinasandalan. Ang mga piki o piniking impormasyon na ito ay gagamitin upang ipaniwala ang lahat ng bansa na ang kanilang mga pangrelihiyong aral ay matagal nang hindi naunawaan at mali ang pagkaka-interpretasyon. So nakita nyo naman mga kaibigan, marami na kasing mga laking relihiyon, mga Hindu, Buddhism, ano pa yun, Astronautism, Taoism, no, yung mga nagsasamba-samba sa mga Diyos-Diyosan, no, at saka yung mga Christianity po, marami pong sangay yung Christianity, yun po ipapalabas nila na mali yung mga interpretasyon nyo sa Bible. Parang sasabihin nila na hindi totoo yung Bible. Ito po yung totoo. Meron po kaming mga archaeological evidence na magpapaliwanag na ito talaga yung totoong relihiyon. So, yun pala, mga piniking informasyon po yun. Sila na po yun. Ang gumawa niyan para malinlang po ang mga tao sa sanlibutan. Ang psychological na paghahanda para sa unang hakbang na ito ay nagsisimula sa pamamagitan ng mga pelikula tulad ng 2001 A Space Odyssey ng Star Trek series at Star Wars na pawang tumatalakay sa invasion mula sa kalawakan at pagkakaisa ng mga bansa upang labanan ang mga pananakop. So nakita nyo po mga kaibigan, doon sa US, sabi ko kanina, meron daw babaeng naligaw na meron siyang passport pero yung lugar ng kanyang pinanggalingan ay wala po sa mapa natin. Isa na po yung mga kalokohan nilang ginagawa upang malinlang ang mga tao kasi meron po silang gagawing alien invasion. May papalabas nila na alien invasion po yun. Yun po ay Project Bluebeam. Mamaya paano po nila yon gagawin? Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano nila gagawin. Yung mga alien invasion na yan na makikita nyo marang may spaceship sa kalawakan. At yung mga tao ay hihigupin ng alien yan pataas. Hindi po yan totoo. Yan po ay gawa ng Project Bluebeam. Ninilin lang na lang po tayo ngayon mga kaibigan. At yung lumalabas sa Facebook na may babaeng may babae dong matandang babae na naligaw na hindi niya alam na nandun pala na Amerika pala yung kanyang pinuntahan at yung lugar na sa passport niya ay wala sa mapa. Yun na po. Una-una nila pong hakbang yun. At nabalitaan ko nga po na yung babaeng yun ay namatay na. Yun ang gagawin nilang isang hakbang upang malinlang ang mga tao na may mayroong mga alien na pupunta dito sa atin to invade our world. Ang pinakahuling pelikula naman, Jurassic Park, ay tumatalakay sa teorya ng ebolusyon at pinapalabas na kasinungalingan ang salita ng Diyos. Yun ang sinabi ko kanina. Napalabas nila na mali ang Biblia, mga kaibigan. Ang mahalagang maunawaan sa unang hakbang na ito ay ang lindol na iyon ay tatama sa iba't ibang bahagi ng mundo kung saan ipapahiwatig ng mga aral sa agham at arkeolohiya na may mga sinungaling, may mga sinuunang misteryong nakabaon. Yun po ang sabi ko kanina, may mga archaeological evidence na siya na ipapakita sila, nawawasakin nila ang Word of God. Sa pamamagitan ng mga ganitong uri ng lindol, magkakaroon ng pagkakataon ang mga siyentipiko na muling matuklasan ang mga sinuunang misteryong iyon na gagamitin upang sirain o pawalang bisa ang mga pangunahing doktrina ng relihiyon. Tagalog naman po yan, kaya nyo pa naman sigurong intindihin yan. At kaya nyo parang sabayan dito po sa aking screen. Makikita nyo naman po ang aking binabasa. Ito ang unang paghahanda para sa pagplano laban sa sangkatauhan dahil sa layunin nila ay wasakin ang pananampalataya ng lahat ng Kristiyano at Muslim sa mundo. So, ibig pa lang sabihin, pagano pala yung gagawin nilang New World Religion is a pagan
at meron pong leader na Antichrist. Alam naman natin kung sino yung Antichrist. Meron pa tayong video dyan na Antichrist Part 1 at saka Antichrist Part 2 kung sino po yung tinutukoy nilang Antichrist dito sa Project Bluebeam na ito. Upang magawa ito, kailangan nilang lumikha ng mga huwad na ebidensya mula sa malayong nakaraan at magpapatunay umano sa lahat ng bansa na ang kanilang mga reliyon ay matagal nang maling na ipaliwanag at hindi maunawaan ng tama. At ikalawa, ito sa ikalawa, napaka-amazing ng kalawang hakbang nila. Marami talaga mga taong madadayaan ito mga kaibigan. Malilin lang ng kanilang gagawin. Grabe ito mga kaibigan. Nagawa na po nila to. Nagawa na po nila to. At isa na po itong panglilin lang. Nakikita nyo man po yung ebidensya kung ano yung ginawa nila. Ang ikalawang hakbang ay may kinalaman sa isang napakalaking palabas sa kalawakan. Yun, mga makikita ko kayo sa kalawakan. At ngayon po ay may nakikita na po kayong minsan na yung ulap, parang hugis tao. Meron kang makitang minsan na yung malaking itsura na sumisilip sa atin. Yan po, nakalabas na po yan sa mga social media. Nandun po yan. Gamit ang tatlong dimensional 3D na hologram at mga tunog at laser projector ng maraming holographic images sa iba't ibang bahagi ng mundo. So nakita niyo ba yan? I think sa Davao siguro yan. Pagkatapos ng lindol, di ba may narinig silang trompeta na napakalakas na trompeta na nakakatakot pakinggan? Yun! May mga tunog silang gagawin. Practice lang po yun nila. At meron pong hologram na makita nyo sa kalawakan. Practice pa lang po yun. Kaya huwag kayong magbalin lang. Balang araw, mas malaki pa dito. Diyan, yung kanilang gagawin. Meron silang gagawing mga imahe na makikita dyan sa kalawakan. Bawat rehiyon ay makakakita ng ibang imahe ayon sa pangunahing reliyon umiiral sa kanilang lugar. Yun. Kung ikaw ay Muslim, mapapakita sa iyo si Muhammad. Kung ikaw naman ay Kristiyano, mapapakita sa iyo si Kristo. At kung ikaw naman ay Hindu, mapapakita sa iyo yung mga Vishnu, yung mga yun. Lahat ng mga gods na kanilang kinikilala ng mga pagan religion, magpapakita sa kanila. Diyan mismo, sa kalawakan. Ang tinatawag na bagong Diyos ay magsasalita sa lahat ng wika ng mundo. Nakita niyo ba yung Google Earth? Pag nag-search kayo ng specific location dyan sa Google Earth, makita niyo yung may mga line. Yan po yung lugar na sinesearch mo sa Google Earth. Yung line na yan po mga kaibigan, mga kapatid, yan po ang papahiwatig na kung ano yung lingwahe mo dyan, dyan lang po yung lingwahe nyo. So, ibig sabihin po, kung ano yung relihiyon na yung paniniwala nyo dyan, yun naman po yung lingwaheng maririnig nyo. Kung in-check ka, in-check lang yung maririnig mo. Kung Japanese ka, Japanese din yung maririnig mong lingwahe. Kung Tagalog ka, ala-i, ala-o, kaman, saan ka mang lupalot ng Pilipinas, yun ang maririnig mong tinig at boses. Kung ikaw ay taga-Libakaw, taga-Libakaw din yung tono ng mga maririnig mo. Kagaya natin ngayon, kung magsalita tayo ng Tagalog, parang Bisaya pa rin. Yun ang maririnig mo. Upang maunawaan ito, kailangan aralin ang mga pananaliksik at iba't ibang lihim na ahensya sa nakalipas na 25 taon. Ang Soviet Union ay naka-invento ng pinaka-ma-advanced na computer at naipadala pa nila ito sa ibang bansa na pinapakain ng mga detalyadong datos tungkol sa physiological at psychological na katangian ng tao. Batay sa kanilang mga pag-aaral sa anatomiya at electromechanical na komposisyon ng katawan ng tao,
pati na rin sa mga katangiang electrical, chemical at biological ng utak ng tao. Yun pala, no? Kaya pala ano nila, yung tao. Sinustudyuhan nila ang tao kasi para malaman nila kung ano yung nandyan sa katawan natin. Ang mga computer na ito ay pinakain din ng lahat ng wika ng iba't ibang kultura. Yun. Yung computer na kanilang na-invento, na-diskubrihan, yun po, inilagay yung mga lingwahe. Kaya ngayon yung AI, itong pananalita ko, yung AI kaya po itong gawing in-check. At kung ano yung boses ko, ganun din ang maririnig yung in-check na lingwaheng lalabas sa bunganga ko. Kaya po nilang gawin yun. Kasi ito na po, natuklasan na po nila. Kahulugan ng mga tao, lahat ay lahat ng dialiko ng bawat kultura ay pinapasok sa mga computer sa pamamagitan ng mga transmission mula sa satellite. Sinimulan ng Soviet na ipasok sa mga computer ang mga programang may layunin ipakilala ng bagong misaya. Yun! Meron pala silang gagawing bagong misaya. Kaya pala yung Project Bluebeam ay may 3D hologram para pala sa bagong misaya. Nakakatakot to mga kaibigan yung kanilang gagawin in the future. Balita ko nga po, baka nitong Nobyembre gagawin nila yung sample ng Project Bluebeam na meron kayong makikitang spaceship dyan sa kalangitan at hihigupin ang lahat ng tao pero hindi po pala yun. Hologram lang po lahat yun. Para malinlang ang mga tao ngayon. Tila ginagamit din ng mga Soviet o ng mga taong nasa likod ng bagong kaayusan, pangdaigdig, New World Order. Ang mapanganib at parang suicidal na mga pamamaraan laban sa lipunan ng tao sa pamamagitan ng paglalaan ng mga elektronikong alon o electronic wavelength para sa bawat tao, lipunan at kultura. Ang layunin umano nito ay pagsimula ng mga kaisipang magtutulak sa isang tao na magpakamatay kung siya ay hindi susunod sa mga utos o patakaran ng bagong New World Order. Yun. Grabe pala yung gagawin nila, no? Meron silang parang tinig kang maririnig. Pag hindi ka sumang-ayon sa kanilang gusto, ikaw ay posibleng magpapakamatay o ikaw ay pumatay ng mga tao. Yun yung gawin nila. Yun po yung ibig sabihin ng electronic wavelength. Okay. May dalawang magkakaibang bahagi ng ikalawang hakbang. So, dalawa po yun, ang ikalawang hakbang. Ang una ay ang tinatawag na space show. Yun ang sinasabi ko. Saan nga ba magsisimula yung space show na ito? Ang mga holographic image ng space show ay gagamitin sa isang simulasyon ng wakas ng mundo kung saan ipapakita sa bawat bansa ang pagpagpo na tila katuparan ng mga propesiya at pangyayaring inaasahan nilang makikita. Grabe yung gagawin nila. Ang mga larawang ito ay ipoproject mula sa satellite patungo sa sodium layer at atmosfera mga 60 milya sa itaas ng mundo. Paminsan-minsan ay isinasagawa na raw ang mga pagsubok na ito. Yun nakikita natin, yung mga pagsubok yun. Nakikita natin dyan sa kahawaan. Ngunit, tinatawag lamang nila silang mga UFO o flying saucer. Yun nga. Yung test nila noon, maraming nakakita, sabi nila, may flying saucer. Yung pinapalabas lang nila na alien daw po yun. Pero hindi po yung alien. Practice na po yun ng Project Bluebeam. Ang magiging bunga ng mga sinadyang palabasing pangyayaring ito ay ang pagpapakita sa mundo ng bagong Kristo o bagong Misaya, simetriya bilang paghanda sa agarang pagpapatupad ng bagong relihiyon sa mundo. Uunahin po nila mga kaibigan yung second coming of Jesus. Kasi alam nila nga si Kristo ay babalik sa ikalawang pagkakataon at yun po mga kaibigan ay kanila pong uunahan yun. Magpapakita po yung Misaya dyan sa kalawakan para po malinlang ang buong mundo. At yun po ang isa rin pong ginagawa nila na secret rapture. Kasi
Sabi nila, una daw magpapakita si Kristo and then i-rapture yung mga tao. Pangalawa po ay yun na po, yung second coming na po, yung judgment day para sa kanila. Napaka walang hiyang mga doktrina yung secret rapture na yan. Sapat na katotohanan ang ihahalo sa mga kasinungalingan upang madaya at maakit ang mga tao sa huwad na paniniwala tulad ng sabi ng kasulatan, maging ang mga marurunong ay malilim lang. Mateo 24 po yan mababasa. Ang proyekto raw na ito ay nakaperpekto na ng teknolohiya na may kakayahang buhatin ang mararaming tao sabay-sabay sa na parang sa tinatawag na rapture. Yun, yung sabi ko, rapture. At dahilan sila ay isang di matukoy na lugar. At dalhin sila sa isang di matukoy na lugar. Yun, hindi pala yun holographic. Kaya, ano pala yun? Totoong tao pala yun na higupin at dadalhin doon sa ibang lugar na hindi nila alam kung anong lugar yun. Grabe, no? Akala natin sa mga pelikula lang po nangyari ito, pero sa totoo pala, in the future, gagawin nila po ito. Sinasabing sinisagawa na ang mga pagsubok ng paggamit nito sa pamagitan ng mga abduction o pagdukot ng mga tao ng mga misteryosong nilalang na tinatawag nating alien grace. Sa mga pelikula makikita po natin yan. Ayon sa ulat, kinukuha umano nila ang mga tao mula sa kanilang mga higaan, pinadaraan sa mga bintana at dinadala sa naghihintay na mga motherships. Ang inasahang pagtutol ng mga tao laban sa universal na reliyon at sa bagong Mesayas ay magdudulot ng mga tinatawag na banal na digmaan, holy war yun. Meron po silang gagawing giyera kung hindi po sila sumasang-ayon nito, na magiging sanhi ng pagkamatay ng napakaraming tao sa antas na hindi pa kailanman nangyayari sa buong kasaysayan ng sanlibutan. Grabe yung gawin ng mga kaibigan. In the future, meron din palang holy war na gagawin. May gira pong magaganap pa o mga kaibigan sa future. Pero, piki po yan. Sana po wag yung gawin nyo. Huwag kayong maniniwala sa ganitong pinalabas nila para may iwasan po yung holy war na yan. Dinadaya lang po tayo ng mga taong ito. Yung mga government po, huwag po kayong magpalinlang. Kasi yung una-una nila pong i-target doon ay yung gobyerno. Gobyerno mismo at yung mga tao dyan sa mga bansa ng ginugovern ng hindi sang-ayon sa ganitong pangyayari ay magiging isa pong hakbang upang magiging imposible ang holy wars na ito. Ang Blue Beam Project ay nagkukunwaring katuparan ng mga sinaunang propesiya, isang malaking pangyayari na maihambing sa ganap na mahigit 200 na taon na ang nakalipas. 2,000 years nakalipas na po. Magaganap daw yung propesiya. Sa prinsipyo, gagamitin nila ang kalangitan bilang isang malaking movie screen sa sodium layer na nasa higit kumulang 60 milya sa itaas ng mundo. Mula roon, nagpapadala ng mga satellite sa kalawakan ng mga sabay-sabay na laser projections upang ipakita ang mga imahe sa apat na sulok ng mundo sa bawat wika at dialekto ayon sa relihiyon. So kung ano yung relihiyon mo, kung anong lengguwahe mo, yun ang maririnig mo, ang sinasabi ng imaheng makikita mo diyan sa kalangitan. Ang bahaging ito ng proyekto ay nakatuon sa panrelihiyon aspeto ng bagong kaayusan, pangdaigdig, New World Order, at ito ay isang napakalawak na pandaraya at panlilinlang upang akitin ang sangkatauhan. Ang mga computer ng magkokontrol ay mag-uugnay sa mga satellite at ang mga software na mga nakahanda na ang siyang pagtatakbo ng palabas sa kalangitan. No, nakahanda na yung mga satellite, yung mga software ng computer. So yung makikita nyo pala doon is
holographic projector lang pala mga kaibigan. Napakagrabing paglilin lang ito sa atin in the future. Ang mga holographic image ay nakabatay sa halos magkaparehong mga signal na ipinag-uugnay upang makabuo ng imahe. Ng isang imahe o hologram na may malalim na perspektibo. Ang prinsipyong ito ay maaari ring gamitin ng mga sa mga tunog o alon tulad ng ALF, extremely low frequency, VLF, very low frequency, at LF, low frequency. Ngayon din sa mga optical phenomena ay mga bagay na may kinalaman sa liwanag at visual na pagpapakita. Yung mga low frequency. Ikaw lang kasi yung makakarinig ng mga yung very low frequency. Parang meron diyang sasalita sa tinga mo na ikaw lang ang nakakarinig. Yun po yung gawin nila. Nakita na po yan sa mga pelikula, meron na po niyan. Partikular, ang palabas na ito ay bubuuin ng maaaring holographic image na ipapadala sa iba't ibang bahagi ng mundo kung saan bawat relihiyon ay makikita ng naiibang imahe ayon sa kanilang pambansa o panrehiyong relihiyon. Walang lugar na malalampasan o hindi makakaranas. Lahat tayo makakaranas ito mga kaibigan. Sa tulong ng computer animation at mga tunog na magmumula mismo sa kailaliman ng kalawakan, ang mga taong taimtim na naniniwala sa kanilang pananampalataya ay makakakita ng tila totoo at buhay na anyo ng kanilang bumabalik na Mesaya. Halos po lahat ng reliyon mga kaibigan mayroong Mesaya. Hindi lang po yung Christianity nga si Jesus Christ ay babalik. Halos lahat po ng pagganong relihiyon meron po silang hinihintay na Mesaya. Pagkatapos nito, ang mga projection ni Jesus, Muhammad, Buddha, Krishna at iba pa ay magsasanib sa isang imahe matapos umano ipaliwanag ang mga hiwaga at pahayag na di umano'y matagal nang inilihim. Napapakita si Kristo, si Muhammad, sabi ko kanina, basahin nyo lang po ulit. Ang Diyos na ito sa katunayan ay ang Antikristo na magpapaliwanag na ang iba't ibang kasulatan ay matagal nang maling naunawaan at maipaliwanag. Maling naunawaan at maipaliwanag. Sasabihin niyang ang mga relihiyon noon ang dahilan kung bakit nag-aaway ang magkakapatid at nagdigmaan ang mga bansa. Sila din po yung gumagawa kasi ng mga relihiyon para magbibigay ng mess sa buong mundo. Ginawa po nila yung mga relihiyon, yung mga sangalan ng mga Christianity para po magbigay kaguluhan sa mundo. Sila lang po lang gumagawa niyan. Hindi po yung tao. At sad to say, yung mga miyembro ng mga relihiyong yan ay nadadayaan din. Nalilin lang din. Sana hanapin nyo yung totoong relihiyon. Huwag kayong mag-stick sa religion nyo. Search nyo po kung ano talaga yung totoo, kung ano talaga yung relihiyon nyo, saan ba nanggaling. Huwag nyong pairalin yung damdamin nyo ng dahil lang sa relihiyon nyo. Gamitin nyo utak nyo. Huwag kayong mag-stand sa maling paniniwala. Dahil dito dapat daw buwagin ang mga lumang relihiyon upang mapalitan ng bagong relihiyon ng New Age yun. Yung mga tao pong nandyan sa mga maling paniniwala, madali na pong malilinlang. Kaya ang sabi ko, hanapin nyo yung totoong relihiyon ng Christianity. Diyan po ninyo malalaman na yung paniniwala ninyo ay mali talaga. Naninilang lang kayo ng brotherhood, Babylonian brotherhood, na sabi ni David Icke. At ng bagong kaayusang pangdaigdig, New World Order,
na maglilingkod sa isang Diyos ang Antikristo na makikita nilang nasa harap nila. Alam mo mga kaibigan, meron po kasing kaming book. Ang Seventh-day Adventist, meron pong prophetic book na pinaniwalaan. At ito pong Project Globem na ito ay naisulat na pala long ago pa, noong 1904 pa. At ito po ay mababasa din sa librong Last Day Events. Hanapin nyo lang po yung librong Last Day Events. At ito po ang mababasa ninyo. A power from beneath is working to bring about the last great scene in the drama. Yun! Nakasulat na pala sa libro ng Seventh-day Adventist. Nagagawin nila ito, yung Project Globem. Iwan ko, bakit yung iba hindi ito nakita? At pag sinabi mong merong Project Globem silang gagawin, tatawanan ka pa. Hindi nila nakasulat na pala eh. Satan coming as Christ. Yun yung pong Antichrist na papakita sa Project Globem. And walking in all deceivableness of unrighteousness in those who are binding themselves together in secret society. Yung secret society pala, yun pala sila ang gumagawa ng ganitong Project Globem. At isa na po dyan, yung mga secret society ay gumawa ng isang bansa upang isa katuparan ang kanilang mga gusto na gawing harp, Project Globem, at yun po ang Amerika. Sana po mga kaibigan, makapagbigay na lang ito ng pansin sa inyo para hindi kayo malinlang in the future. Kaya ko po ito ginagawa mga kaibigan, hindi po para sumikat dito sa Facebook, hindi po para makilala sa buong mundo. Ito po ay ginagawa ko dahil mahal ko kayo mga kaibigan. Mahal ko ang bansang Pilipinas. Kaya, handa akong gawin anuman. At handa akong itaya ang buhay ko mga kaibigan para lang mapagbigay alam sa inyo kung ano ang kanilang gagawin in the future. Ulit po, ito po si Erwin Silva, and you shall know the truth.